Christian family, built by His faith, love and purity. He has set eternity in our hearts. By His grace and mercy, gives hope in our land. As we gather with a common destiny to build His church in the bond of unity, that Christ's likeness and His power be revealed, to bring glory and magnify His name. We humbly come, oh Lord, before Your presence. Refresh our spirit, ignite the fire of flame. As Your people compels Your love, Your glory be displayed, to proclaim Your victory with stature in life in Jesus' name. As sons and daughters of God in destiny, be a blessing to our community, truly worthy, brought by our legacy. Through Jesus, who paid our debt on Calvary, we humbly come, oh Lord, before Your presence. Refresh our spirit, ignite the fire of flame. As Your people confess Your love, Your glory be displayed, to proclaim Your victory with stature in life in Jesus' name. Heaven and earth exalt the glory. Jesus, the Son of God, reign in majesty. Every tongue confess, crying, holy, holy is the Lamb of God, Lamb of God. Be on our hearts, we'll praise You, Lord, forever. We lift Your name unto the highest place. As Your people compels Your love, Your glory be displayed, to proclaim Your victory with stature in life in Jesus' name. We honor. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. At ngayon, i-welcome natin
ang mahal naming mag-asawa, ang mahal ng God Bless Batangas. Kaibigan po namin siya mula ng 2004. Imagine niyo na ito, kung gaano nakatagal. Welcome natin live sa ating studio all the way from Batangas City, the chairman of God Bless Batangas, Bishop Bong Gihon. Amen! Praise the Lord. So sa atin lahat, mga daily life sharing na mga suki at patuloy na sumusubaybay kay Pastor Dong at kay Pastora May, na tunay nga na kayo ay pinagpala sapagkat ito ay mga tunay na lingkod ng Diyos. At patuloy binabati ko ang ating God Bless Batangas Ministerial Fellowship, ang Gihon family, and Jesus Victorious family. So, I'm so blessed that I am here today. God bless us all. Amen! Hallelujah. Batiin mo na po yung mga fans mo dyan. God bless us all. Ayun, God bless us all. Amen. Pastor Dong, paano bang pagpapalain ng Diyos ang isang bayan, ang isang syudad? Masasabi mo bang pinagpala ito dahil mayaman ito sa resources, mayaman sa kabuhayan, o may mas ibang, mas malalim na dahilan para pagpalain ng Diyos ang isang bayan at ang isang probinsya, lalo ang bansa? Unang-una, Pastora May, yung sinasabi niya sa Deuteronomy 28 verse 6, di ba? Nasabi niya, pagpapalain niya ang lahat ng inyong ginagawa. Sabi niya yan. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Sabi niya, pagpapalain niya. May carrier yun, Pastora. May recipient at may contact point yon. At isa pa doon, alam natin si Moses din, kitang-kita natin ang katapatan ng Diyos kasi nakita ng Diyos ang paghihirap ng mga Israelita sa mga taga-Ehipsyo. Nakita ng Diyos ito. Pangalawa, narinig ng Diyos ang kanilang paghingi. Narinig ng Diyos. Pangatlo, naawa ang Diyos. Wow. Pang-apat ay talaga naman, sila ay binigyan talaga ng isang contact point. Binigyan talaga siya ng isang lingkod ng Diyos. Narinig ko ang kanilang paghingi. No? Paghingi ng mga Israelita. Kaya sabi niya kay Moses, ito na ang contact point. Ipapadala kita. Wow. May tao talaga ho, hindi mo ho talaga pwedeng ihiwalay ang tao na gagamitin niya upang kanyang i-release, bitawan ang abot-abot na pagpapala sa isang lugar, Amen. sa isang pamilya, Amen. sa isang bayan, sa isang syudad, at sa isang bansa. At dinamit ang contact point na si Moses. The same thing nang dumating si Jesus, when the fullness of time came, the Son of God manifested. Sabi ng Galatians chapter 4. The Son of God manifested. At dumating si Jesus, nag-manifest when the fullness of time came. Now, the same thing, when the fullness of time, right after na ma-resurrect ang Panginoon, dumating ang salitang Christ in me. Colossians 1:27, Christ in me, the hope of glory. Saan si Christ? In me. Hindi sinabing crisis in me. Oh. Kundi sinabing Christ in me, the hope of glory. Ito yung lingkod ng Diyos na kung saan si Kristo ang kasama niya. Hallelujah. Kasama niya. Hindi nagbago ang Diyos. Lahat ng ginagawa mo ay pagpapalain ko. Amen. Hindi nagbago ang Panginoon sa buhay niyang isang lingkod na ito. Kaya yun yung word na God bless Batangas. Wow. Hallelujah. Praise God. Bishop, Yes, Pastor handa Ray. ka na ba? Okay. Laging handa. Amen. Bishop, maaari mo po ba kaming kwentuhan nung nagsimula kang pumunta rito? Naalala ko yung kwento mo nung sabi mo, di mo alam ang Batangas eh. Yes, oo. Sige nga po, yung journey mo. Yung... 1989, nung ako ay napunta rito, so dahil lang sa panawagan ng Panginoon, and my church sent me here, at talagang hindi ko alam kung ano itong Batangas. Ito pala yung lupain ng mga Batanggenyo. Oh. ng mga alae. Just I want to follow the Lord.
Mm. Kasi nga, yun ang aking heart desire to serve the Lord. Mm. So, hindi ko alam kung ano ang aking dadatnan at pupuntahan. So, the Lord sent me here to help the church of Pastor Mirna, my wife. Mm. At yun nga po ay dahil nangangailangan ng tulong, so yun panahon naman na yun ay talagang I am willing to serve the Lord. Mm. At nung ako'y dumating dito, ang tanong ko kaagad, Lord, anong gagawin ko dito? So kung ako'y tinawag mo dito, ako ay yung tulungan to fulfill my calling. So ang Diyos naman ay mabuti at talagang ando doon, sabi nga ask of me and I will answer thee. So ang Lord ay tumugon at sumagot at yon unti-unti akong natuto. Hindi naman ako nag-Bible school. Mhm. Ako ay galing sa isang secular job Mm. at hindi ko alam kung paano yung ministry. Mhm. Just I want to follow the Lord. Wow. Yung nga ang kagandahan doon na basta ikaw ay merong willing heart, Mm. you are available into the hands of the Lord will do the rest. Hallelujah. At yun yung nakita ko roon. At yun nga, nag-umpisa 1989, my journey in Nasugbu. At nung una talagang napakahirap at talagang nadanasan ko yung mga, sabi ko dito pala, kailangan ako'y lalakad. Kailangan na I need to communicate to the people, to barrio people. But yun nga, ang maganda roon ay si Lord ay sasamahan ka, hindi ka pababayaan. At Amen. doon ko nakita yung kamay ng ating Panginoon. Wow. Bless. Bishop, nung Tindi. dumating ka sa Batangas, ilang taon na po ang church ni Pastor Mirna? 4 years. 4 years Oo, na? 4 years na. Oho. At iyon ay existing na at siya yung pastora at Mm-mm. ngailangan ng tulong. Mm. Siguro nagpe-pray sila Mm. na ako naman noon, panahon na yun pabanjing ba? So, sinagot ni Lord yung kanila panalangin. Hindi ko alam, ako pala yung ako pala yung sagot doon. Hindi natin alam, minsan naglalakbay tayo that you are God's answer to somebody's prayer. Wow. Wow. Boss, sandali nga. Yes. Tinanong niya po ba ano ang prayer nila nun? Makatimbang sa church o mapangasawa ng pastor? Ay, hindi. Malinaw yung merong pastor na tatayo sa church. Oo, mayroong pastor. Oh. So walang pinag-uusapan na Wala, mapapangasawa. wala. Ang Church. linis Oh. Ang They linis. pray for the pastor. Mhm. At noon naman Mm. hindi ko alam na kaya pala yung aking heart, kaya pala yung aking puso ay may kumakatok Mm. na to follow the Lord. Yung pala, somebody's praying. Wow. Talaga naman. At nung answered prayer sila, kumusta naman yung first day ng tungtong mo sa Batangas? Yun ang gusto naming marinig. Nung ako ay unang dumating dito, siyempre may mga katanungan pa rin ako. Nagtatanong ako, sabi ko, tama ba itong pinuntahan ko? Tama ba itong ginagawa ko? Na meron ka kasi minsan mga ganun Kasi bago ka palang nagse-serve sa Lord, parang may doubt ka pa. Ano ba itong napuntahan ko? Tunay nga ba ito? Mm. So, nga ilang araw yun laging ganun katanungan ko sa Panginoon. Parang nag-iisip pa minsan na baka pwede pang magbago isip. Lord, talaga bang ito yung tunay na panawagan mo sa akin? Mm. But yun nga, ang Panginoon naman patuloy na kino-confirm niya sa atin yung panawagan niya. At yung una kong dating dito, yun kaagad ang una kong tanong sa Panginoon, Lord, ito ba ay tama? At yun naman, nag-confirm naman ang Panginoon. Oh. So ang Diyos ay mangungusap sa iyo. This is the right place, this is the right time, this is the right calling for you. Wow. God is good. Yung first year mo, Bishop, sa Batangas, na kasama mo si Pastor Mirna, na tinulungan mo siya na magpatuloy ng church, may mga naging challenges ka ba? Mga struggles na pinagdaanan? Yes, kasi unang-una ay parang hindi ako sanay sa ganun unang-una, siyempre, galing ako sa secular job. Meron akong tinatawag na financial capability. I can buy anything. At panahon na yon ay able ako. Tapos biglang ito,
Parang wala. Parang you need to pray for God's provision. Naranasan mo din pala Oo. yan. Parang parang hindi mahirap pala ito. Hindi katulad dati na pwedeng anytime. Na pag may kailangan ka. Oo. May kailangan, kaya kong bilhin. Pero ngayon, I need to pray, para mabili yung mga bagay na gusto kong bibilhin. Yun. So, marami adjustment. Yan, una-una, financial. Then yung loneliness. Tapos yun nga, yung mga bagay na iisip ka na ito ba ay, ito na ba talaga? Tutuloy ba ako? Or baka may iba pang panawagan ang Lord sa buhay ko? So, but yun nga, the Lord will speak to us very clearly. Yun ang maganda. Merong voice talaga ang Lord sa atin. At kapag meron siyang voice sa atin, ay talagang nandoon yung joy of the Lord sa ating puso to serve God. Yan. Pangalawa ko pong tanong, babae mo na magtanong. Sabi nila, on the spot interview daw, pangangatawanan ko na to. Okay ba, mga ka-daily live sharing? Ang sabi ni Ate Bea sa France, dinayo talaga si Bishop sa Batangas on the spot. Walang palag. Walang kawala. Walang kawala. Oo. Bishop, paano kang nagpasakop sa isang pastora? Ay, yung aking wife, kasi nung dumating ako. Teka, ba't ka natatawa? Siya yung una kong na-meet, Siya yung pastor eh. Oo, siya yung pastora. Wala naman. Walang dating. Walang dating? Walang dating. Okay. But later on, sabi ko na she's very faithful and very committed. Sabi ko, maganda siyang kasama sa buhay. Wow, talaga naman. Sandali. Oo. At tinatanong ko, Pero- paano kang nagpasakop? Ang nakita mo, maganda siyang sakupin. Pwedeng kasama sa ministry. Hindi open pastora. Kasama sa Maganda buhay. siyang kasama sa Huwag buhay. niyo nang pinagaganda yung maliwanag ha? Oo. Kayo talagang mga lalaki. Ibang dating sa lalaki yung sakupin sa buhay. Siyempre, At- siyempre na maging head eh. Oh, taga. Di ba? Siya ang pastor. Ipinadala siya. Sino ang head? Nakita niya. Malay ko ano nakita niya. Basta sabi niya lang naman, sinusundan ko lang na maganda siyang. Pastora, pag Makas- sinabing headship, hindi yan sakupin ng buhay. Pag sinabing headship, ang meaning po niyan ay foundation. Ang foundation, hindi sumakop ng buhay. Ang foundation, yan yung tinutungtungan ng buhay. Kasi walang foundation nasa itaas. Okay po. Lahat ng foundation nasa ibaba. Okay. Ayun. Okay na. Salamat mga pastor sa Maliwanag pagpapaliwanag. na. Trabaho Salamat, niya kasi Pastor yan eh. Dong. Natulungan ako ni Pastor Dong. Sinagot na. Para sa mga kaabangar. Nagtutulungan kayong dalawa. Para yan sa kapakinabangan. Mga kabangers, tulungan niyo ako. Bishop eh, ha? Sandali po. Ngayon, nung nakita mo, ano nakita mo sa kanya? Bakit mo nasabing magandang makasama sa buhay? Pastor Amirna, my wife, she's very committed. At the same time, parang nagtatrabaho siya noon as a teacher at very committed din siya doon sa kanyang secular job. Kaya siya pero para sa kanya kasi ay very humble yun na she wants somebody to lead the church and they pray at alam niya na, sabi niya na doon lang siya sa second row at yun naman, nung dumating naman ako doon ay siya yung nagsabi na I relinquish my post and I give it to you as a pastor. At nakita ko naman talaga yung humility ng aking wife. At andun talaga na very spirit-filled at talagang she really loved the Lord. Amen. Talagang para bang spirit-filled women of God. Na talagang, Yun, antindi niya. soul winner. Wow. Nako, mga ka-daily life sharing. Kaya ko tinatanong ito, ha?
may kinalaman ito sa God Bless Batangas. Wow. Kasi ito ang kanyang foundation. Sabi mo nga, di ba, Pastor, foundation. Okay ba? Payagan niyo muna ako magsalita. Okay. Nag-iinit ako. Parang ampul ako na sa camera eh. Ah. Hindi ako pwede talaga sa mainit. Magtitiis ako. Magtiis ka sa sagot ko. Ayusin mo sagot. Tapos, Bishop, how long did it take na i-build mo yung foundation na ninyong dalawa? Na sasabihin mo ng, ito na nga, this is it. Yun nga, na magkatuwang kayo. Ba't ganyan ka sumagot? Magkatulong Napakalumanay, kayo parang sa bagsik ko. ministry. Bigyan mo naman ng lalim. Nandiin, para ka nagpipreach, gano'n. Malambing siya, Pastora. Ha? Malambing lang. Malambing. Oo. Salamat, natulungan uli ako niya. Mga ganyan. Ito talaga yung ano eh. Huwag kang maglambing-lambing kasi baka maraming nanonood sa buong... At baka biglang ganyan, Pastora. Yung iba mga ninibago naman. Ganun ba? Oh. Ngayon lang po sa programa lang natin. Ah, sabi po ni Pastor Rodolfo Arisgado sa Thailand, God bless po Pastor Dong at sa mga ka-daily life. Oy, salamat Pastor. Pastor, tulungan mo nga ako magtanong dito ha. Sabihin nyo nga po sa amin, paano nyo pong na-establish yung foundation ninyo bilang mag-asawa para masabi ninyo na you can build a strong church and a strong family? Ayun, unang-una nga, it's by leading of the Holy Spirit. And prayer, kailangan namin talaga na umupo, kailangan namin lumuhod. At talagang, even before na kami ay hindi pa mag-asawa, na talagang we really seek the face of the Lord. What is the directions of God for this church? Dahil alam namin na ang church na ito ay hindi basta-basta, kundi ang gawain ay galing sa puso ng Panginoon. Wow. So we need seriousness. We need the leading of God. We need the leading of the Holy Spirit. Amen. At yun naman nakita ko na kami ay magkatuwang at talagang kumbaga ay ando doon talaga yung aming unity when it comes to that. Kaya nakita namin na ang Diyos talaga merong direction sa amin. Kinakausap kami ng Panginoon for the victory ng church na namin hinahawakan. Wow, kagaling. Bishop, dun sa formative stage ninyo na yun, meron ba kayong na-experience na mga battles? Yes. Napakaraming battles. Kasi pagka tayo ay pumasok sa ministry, hindi ubra na walang battles eh. I remember the Lord, nung siya ay pumasok sa ministry, andun talaga na merong mga demonic obstacles, maraming mga peoples, persecution, trials, darating na walang gawain na automatic, walang gawain na basta lang na pinapanganak. Basta ang gawa ng Panginoon, ito ay galing sa Diyos. Expect obstacles. Merong mga tinatawag na mga attacks na mangyayari. At napakarami namin na pinagdaanan. Ang aming church ay, yung aming kinalalagayan ngayon ay pang-5 church na namin to 5 location. So every location na aming pinupuntahan, merong talagang mga obstacle, may mga trials. So merong journey na talagang pupuntahan ka kung gusto mong talagang to push the ministry mightily for the glory of God. Wow. At ang Lord naman talaga, hindi kanya iiwan, sasamahan ka ng Panginoon. How did you work together para ma-overcome po ninyo yung mga battles na yan? Ayun nga, mahalaga yung talagang empowering people na sabi ko ay walang church na magiging matagumpay na by only one man. Yeah. We need sabi nga roon, a company. We need an army. We need a community. We need a disciples. Yeah. So yung aming church ay talagang pumokus kami doon sa tinatawag na mentoring and discipleship. Wow. At talagang empowering and expansion. At hanggang ngayon, ando doon. Yung sinasabi ng Panginoon na meron kasing dalawa
merong Great Commission ang Panginoon and then meron siyang Great Commandment. Mm-mm. So yung Great Commandment ng Panginoon, sabi roon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Mm-mm. And then the Great Commission, go and make disciples. Wow. So walang dapat kaligtaan, walang dapat kalimutan Mm-mm. na kailangan bago tayo lumabas Mm-mm. to empower others, we need to be empowered by ourselves, by the Holy Spirit. Wow. So we need the Christ-centered life na mangyari muna ito sa mga buhay namin. Kasi church without Christ is not a church. That's right. Church without the Holy Spirit is not a church. So, kailangan talaga na yung ating mga buhay, let us soak into the presence of God para makita natin yung victory ng buhay natin. Amen. Wow. Talaga, Grabe. Bishop. Real life talk. Real life talk ito ng mga pastors na nangyari between husband and wife. Mga ka-daily life sharing. Talagang yung foundation na sinasabi ni Bishop, bago talaga nila ito nabuo, may mga battles at napakaliwanag nito. Bishop, dumating po ba kayo sa panahong mag-asawa na yung battles o yung labanan sa paglilingkod, sumuko ba kayo? Or nanghina? O gusto nyo huminto? Meron mga Mhm. circumstances sa ating buhay na talagang hindi ubra na na hindi ka dadaan, Mm. na hindi ka sabi naman ng Bible yan na daraan ka sa mga apoy, daraan ka sa mga tinatawag na mga bangin, pero hindi ka bababayaan ng Diyos. Wow. No, Shadrach, Meshach, Abednego, nakita natin na naitapon nga sila doon sa apoy Mm-mm. Pero hindi sila nasunog. Yun ang maganda roon. Nandun sila sa apoy. So, maraming pinagdaanan bago ang ministry, more than 30 years, Opo. 36 years na ngayon. Wow, na 36 years ang church. Hindi ganoon kadali na makapagtayo ng church na kailangan na merong leading ang Panginoon. Kasi hindi tatagal ng ganoon kung walang mga tinatawag na mga trials, mga persecution. Sabi nga ni Apostle Paul lahat yan dadaanan Sinabi niya sa Bible. Na talagang dadaan tayo sa mga, even King David, sabi ni King David though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So, but ang maganda roon, yung promise ng Lord na lagi naming pinangahawakan na He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. God is good always. Amen. Kaya, oo nga, Pastora, may sinabi naman ng laga ng Panginoon yan sa John 16:33. Mm. Magkakaroon kayo ng tribulations. Opo. Magkakaroon din wala kayong tribulations. Mhm. Magkakaroon kayo ng tribulations, pero may pasubali ang Panginoong Yesus. Mm. Magalak kayo kasi sabi niya, kasi pinauna ko na sa inyong sabihin ito, at ang sabi niya, magalak kayo, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tama. Amen. Praise God. Yan ang garantiya ng Diyos dyan. Salamat sa Diyos. Talagang dahil may salita ng Diyos, meron tayong pinaguhugutan at meron tayong mga ehemplo. Ngayon po, Bishop, ang aking tanong sa iyo. What is your greatest challenge na dala talaga ng matinding pain sa ministry mo, sa inyong mag-asawa, kasama ng inyong mga anak, na talagang sasabihin mo na it's beyond you and it's only God who help you? Marami siguro. Pagka naman dumadaan ka, maraming mga pain, kasi kasama yan Kasi ay ang iyong ministry is about people about relationship, about empowering, about things. So meron mga expectation na gano'n na hindi nangyayari. So minsan merong
mga bagay, no, na gusto mong gawin but hindi nangyari, yun, ano, na yun pala merong mga gusto ang Panginoon na merong mas magandang plano at mas magandang gagawin ng Diyos, no. Then isa rin yung mga pain din. Minsan kasi meron tayong mga kasama sa ministry na talagang kasama mo, then one day ay kukunin na sila ni Lord, ano. So very painful to you. Ayun ang ano. Siyempre, matagal mong nakasama, na, for example, my wife. Pero later on, you will realize that this is the part of the plan of God. So, merong mga pain, merong mga talagang challenges. At talagang dapat lagi tayong handa roon kasi hindi hindi daan talaga doon. So, Amen. Napakahalaga talaga ng puso. Pastor Dong, talagang heart. maririnig mo kay Bishop, oh. Ang tindi ng pain, pero parang kaya niyang i-handle ang pain. Yun ang kagandahan nun. Yeah. Bishop, painless ka yata eh. You know, Pwede bang sagutin niyo ako, real life talk, pag pastor ang kausap mo? Lalo pala pag bishop. lalo ngayon, ano, kasi Ano ba? ay today in our situation, pumasok itong ating pandemic, yan nga, di ba? At alam natin, maraming mga tao nawalan din ng mahal sa buhay. Maraming pastors umuwi rin sa Panginoon. Maraming mga pastors ang talagang naiwan ng kanilang mga mahal sa buhay. So merong purpose, ano, yung mga brokenness na nangyayari sa ating buhay. Sabi nga ay only the broken people can preach to those who are broken. Parang si Lord yan na talagang kailangan niyang bumaba dito sa lupa at kailangan niyang makalupa, kailangan niyang magutom, mapagod, kailangan niyang lahat maranasan yung nararanasan ng isang tao para maibahagi niya yung kanyang buhay. Sa ministry, ganon. It's not a mind ministry, but a heart ministry. Yun. Parang sa inyo. Praise God. Doon kasi yun ang merong anointing ng Panginoon. Kaya yung iba kahit ano, di ba, people, ministry, they do other ministry, but they are not still unsuccessful. Kasi nga, it's not about strategy. It's about the heart of the ministry. Kasi si Lord ganun So when the Lord see the people, sabi roon, the Lord have a compassion to those people. So the Lord was moved with compassion. This is the heart of the ministry. Na kahit wala kang basta meron kang compassion ministry ay magbe-birth ang ministry. Yun kasi ang nag-i-invite ng anointing ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Praise God. Bishop, ang sabi dito, ewan ko kung leader mo to sa church, spiritual son mo, Yes. sabi po niya ni Elizabeth, nakaka-bless at nakaka-proud po talaga ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Yan. Thank you. Sobrang nakaka-proud ang aming spiritual tatay ng JVF Church. Praise God bless the Lord. JBF people. Amen. Ngayon po, Bishop, total nabanggit nyo rin lang naman na kahit nung nakaraan at ngayon na si Pastora Mirna ay talagang hanggang doon lang yung buhay niya. Yes. Completely, she rested in the presence of God. Ang tanong ko po, paano yung pong na-overcome ang grief? Siyempre natural, no? Even ang Lord, no, when he saw Lazarus, sabi roon, he wept. No? Para ipakita ni Lord na talagang we are a human being. But yun nga, always know the Lord. Kasi pagka ikaw ay merong Word of God, merong kang tinatawag na pangungusap ng Diyos sa iyong buhay. Kausapin ka ng Panginoon. The Lord will comfort you that life is not belong here on earth, but in eternity. So yun yung only God's purpose, only God's plan. That's why we are here in this world, no? Because of God's plan. And then yun nga,
Talagang si Jesus Christ lang naman eh. Look at Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag Amen. tumingin talaga tayo kay Lord, victory talaga ang buhay natin. Yan, praise God. Si Lord lang. Kapag tumingin tayo sa kung saan-saan, it's all about Jesus. Yan. Hallelujah. Bishop, nabanggit mo kanina, 36 years na ang inyong church. Yes. Sa 4 years na ang simbahan nung dumating ka. So lumalabas ay 36. Tama po ba? Tama. Yan. Ngayon po, Bishop, ang tanong ko sa inyo, kung 36 ang church at meron pa kayong school, ba? Ilang Yes. taon na po yung school? School ministry ay mga nasa 23 years na. Oh, pwede bang kwentuhan nyo kami sandali ng school ministry? Yung school ministry naman ay kasi yung aking mga kids noon nag-aaral, nagpapasok kami. Minsan ay yung aming mga kids, yung aking panganay si Grace, uuwi yun sa bahay. Tapos sasabihin niya, meron kaming project. Sabi ko, anong project nyo ngayon? Sabi niya, ang project namin ay bingo social. Hindi ko lang masabi saan ang mali project ngayon. But I talked to my wife kasi teacher naman siya. Sabi ko, parang yung anak natin nag-aaral, parang hindi nakakakuha ng mga values eh. Talaga sa amin kasi yung values yun din para sa ating lahat yon na huwag tayong manghinayang na yung ating mga anak ay lagay natin sa isang Christian school kasi nga ay merong hindi makakalimutan no, na siya ay nag-aral sa isang Kristiyano na eskwelahan. Yon, sabi ko doon sa aking wife na wala na tayong mahahanap, anong gagawin natin? Napatingin ako sa kanya. Total naman, teacher ka. Why don't we start a school? Parang ayaw niya eh. Siya, wag mo sabihin yan. Pero we pray to God. Yun nga mahalaga na. We need to pray to God. Sabi ko na, kawawa yung mga bata kung walang eskwelahan silang papasukan na walang values o walang magtuturo sa kanila na merong Word of God. Sabi niya, okay, let's pray to God. At yun nga, 1997, sabi niya, okay, kinausap na rin ako ni Lord, let's start a school. Wow. So, doon nag-umpisa yung St. Paul Foundational Learning Center. Na ito naman ay nag-umpisa na talagang struggle din kasi nga ay 4 lang na in the 4 corners ng plywood. Doon nag-umpisa yon with only 13 students. Yun nga ay yung Ilang estudyante po? 13. Yun ang Pastor. umpisahan nun. 13. Sabi Akala ko ba, Bishop, sabi nila pag 13 malas daw. Ba't ikaw nagsimula sa Hindi 13? Liwanagin mo nga yan. Wala yun sa number. Yun, sige nga po, ipaalam mo nga sa mga ka-daily life Sa sharing. mga bilang, wala yun. No? Ang Panginoon, kahit anong klaseng bilang. Kaya nga sabi ni Lord, do not despise the small beginning. Wow! Huwag mong hahamakin ang mga pag-uumpisa na maliit. Para si Pastor Don, kayo rin, nag-umpisa sa maliit. Umpisa sa Isabela. Pero ngayon, yung inyong ministry is talagang world changers. Hallelujah. So sa atin lang, yun nga, mahalaga, you have a big heart for the ministry. Even you have a small ministry, but you have a big heart, the Lord is always able. So, doon na mag-umpisa na talagang sasamahan ka ng Panginoon. Praise God. Ito po din, sa lahat ng pag-uumpisa kasi talagang sa puso nag-uumpisa eh. Ang galing. Meron talagang ang Diyos mangungusap, no? At talagang ministry begins in the hearts of the people. Talagang na-enjoy niyo po ang church, ang school din, Bishop. Yeah. Paano naging nakatulong ang school sa church o ang church sa school? Parehas. Parehas. Wow, good kasi answer. Yung school ay talagang ni-start namin to kaya nga St. Paul kasi ay we are inspired by the life of Apostle Paul. At talagang andun yung missionary heart, Foundational Learning Center at ito naman ay galing sa IFL si Pastora Tita Pat Capwell na talagang missionary at siyang nag-guide sa amin to build the school. Ayun nga, bless Tita Pat. At yun ang nag-inspired sa amin na kailangan talagang sa school ay hindi lang yung knowledge kailangan yung heart. Kailangan you need to impart
your hearts to the students. Not only knowledge. Kaya dalawa yun eh. Merong tinatawag na to train the mind and to mold the hearts of the students. Oy, mga ka-daily life sharing, nandyan pa ba kayo? Isulat Mahalaga niyo yung sinasabi ni Bishop. Una po, to train. To train the mind, To train the mind. and to mold the heart. And to mold the heart. Yun ang napakagandang principle sa pagtatayo ng school. Tama, tama. Alam mo, Pastora, kasi Opo. ang isang makikita natin yan, yung word, to train the heart. Alam mo, di ba natin namamalayan mga kaabangers na yan ang meaning ng Romans 10:17 na faith is coming from hearing and hearing from the word of God. Hearing of the word of God. Now, ang unang meaning ng hearing, Pastora, ay logo. At ang importance ng logo is the tutor of the mind. Oh. Train your mind. And the meaning of the word second hearing means rema. And the word rema is the tutor of your spirit. Wow. At the word spirit ay nandoon sa 2 Kings chapter 5:26. Sabi ni Elisha kay Gehazi, "Did not my heart go with you?" So ang meaning ng word "did not my heart go with you," ang meaning niyan is "did not my spirit go with you?" Wow. Iyan ang meaning ng to train your mind Mold and, your heart. and mold your heart. Mold your Galing. spirit. Kasi, Pastora, spirit is trainable. Wow. Hallelujah. Oy, nandyan pa ba kayo? Samahan nyo naman kami dito. Grabe Hallelujah. Alam mo ba, mga ka-daily life sharing, kahit gusto ko nang kainin yung suman, ay nako, may nagdala na suman eh. Special daw sa Batangas eh. Galing sa tuwi. Andito po sa kumare ko Sonia Chensa at saka si Brother Ben. Ay, dala-dala ang suman. Oo, na masarap. Huwag kayong so mamaya na yan. Nakahanda na ba yung aking mainit na tsokolate dyan? Maiinggit na naman itong mga Ay, talaga ka-daily na. life sharing na to eh. Yan talaga. Habang in-interview. Talaga naman, di ba? Sandali nga po. Bishop, paano masasabi mo ba na ang pagsisimula ninyo ng school ay naging pagpapala sa Nasugbo? Yes. Kasi maraming lumapit kay Lord, maraming kumilala sa Panginoon Opo. sa pamamagitan ng eskwelahan na ito. Wow. Even Muslims. Naalala ko nga, sabi nga ng Muslims please, huwag niyong tuturuan ng Jesus yung aking anak, ha? Kaso no choice kasi merong mga rhymes na kailangan ando yung mga songs gospel song. Kaya umuwi yung mga Muslim students, kinakanta nila yung Jesus. Grabe, ano? So, at Galing. saka yun nga, talagang yung mga student hanggang ngayon, yung mga alumni namin, kahit nasa na sila, ang sinasabi nila ay hindi nila nakakalimutan yung mga bagay na itinanim sa kanila mga puso. Hallelujah. So, when they face problems, ando doon pa rin na nakatanim sa kanila yung Word of God. Yun. Yan yung kalagahan ng, Salamat sa ng Diyos. Christian school. Isa yan, Pastora, sa Proverbs 22 na train up the child the way they should go. Tama. When they grow up, They will they not will depart not from depart it. from it. Wow. Yan yung isa. Kaya ito talaga tama ang tinayo nila, Bishop. Kasi napakahalaga yung foundational truth sa yung tinatawag na small beginning. Yung maliliit ang mga bata. Tama. At I salute you, Bishop. Yes. Yes, yes. Sana build Mga up ka-daily ninyo. life sharing, ang nakikita nyo po, yan ang kanilang simbahan. 36 years na binuo ng Panginoon sa kanilang buhay. Ngayon po, Bishop, let's move on. Nakita ko na mas marami tayong pag-uusapan sa God Bless Batangas. Yes, God bless Batangas. Yan. So, Bishop, ang God Bless Batangas, kailan po ito na-establish?
Ang God Bless Batangas ay I think year 2000 ay nandoon na yung God Bless Batangas. Opo. Ito ay binuo ng ating mga kapastoran. Nagkaroon sila ng vision na ang magkaisa ang mga pastors at para ito ay maging blessing sa probinsya. At ito nga ay nag-umpisa na nung una ay ilan lang, kakaunti. Pero sabi nga, laging small beginning no? Wow. Pero dahil nga ito ay talagang pinangunahan ng Panginoon at yun naman ang aming prayer, talagang we are faceless, nameless. It's only for the glory of Amen. yun natin ang probinsyang ito na merong katawan ang Panginoon, na merong mangunguna at para nandoon yung unity and transformation. Kasi any body, any community, any ministerial, without unity, wala yung blessing ng Panginoon Kaya natutuwa kami at nagkaroon ng God Bless Batangas dito sa aming probinsya. Praise God. Hallelujah. Bishop, itong ministerial movement na nabuo, hindi po ba ito masasabing nang aagaw ng panahon na dapat na ginugugol mo sa church? Napakarami. Oh. Kumbaga, it took a sacrifice para ikaw ay magbigay ng iyong buhay for the body of Christ. Na kasi yun nga ay ang aking ministry ay talagang meron kaming dalawang, tapos ay meron kaming hindi naman kundi merong pinagkatiwala ang Diyos na hindi naman maliit, hindi rin sobrang laki na ministeryo na kailangan din na nandoon lang at merong mga outreaches. Pero yun nga, I ask the Lord for God's guidance, wisdom, and favor na yun, yung napapansin ko na kahit divided yung aking heart, ay ang Panginoon ang in charge na talagang hindi siya nagpapabaya doon sa ministry na aking pinangahawakan. Wow. Ito'y pinagpapala niya at patuloy niya pa rin na ginagabayan. No. Wow. That is Amen. good, Kaya nga it's not by might nor by power, but by the Spirit. Parang ng Panginoon sa akin, gawin mo yung part mo sa body and I will do my part sa yung ministry. At kita ko naman, I'm also blessed. Kaya nga, God bless Batangas. Na sabi ko nga na kailangan nandoon yung blessing. The Lord bless the ministry that I handle. Nakita ko yung kamay niya. At talagang even my whole family ay nakikita ko. Kaya yun din naman ang patutuon ng mga aming mga leaders sa God Bless Batangas. Isa nga diyan, Pastor Jason, na yung mga ministerial group chairman, those who are involved in the body of Christ, nakita namin na binibless din ng Panginoon yung kanilang buhay. Wow. Talaga. At yun, kailangan lang ng extra mile. Yun naman sabi ng Panginoon, extra mile. Na kailangan na talagang maximize your effort and your time. Oh. Wow. But God is good. Si Lord nagbibigay ng lakas sa atin. Amen. Bishop, ilan po ang naiproduce na church ng inyong simbahan sa loob ng 36 years? Siguro kung lahat-lahat, mga nasa 15 churches. 15 churches. Bah, pinagpala. Nasaan po ang mga lugar? Pwede niyo po bang mabanggit? Meron tayo sa Antipolo, Antipolo? Calatagan, meron sa Tarlac, meron sa Cavite. Ngayon, may opening sa Lemery. So, dito sa Nasugbu, meron kaming 5 churches. Silang. So, sa Tuwi. Wow. So, keep expanding. Ayun. Wow, Expand. talaga naman. Pastor, ang makikita 11 churches na mamaya, isahin ko lang, mamaya, rarambulin ko yan. Ilan po ulit ang anak niyo? 4. 4? Yes. Ilan taon na po panganay? Ang panganay namin si Grace nasa na siya? 30. O, 30 na. 36 churches, 36 years,
11 na churches. Ilan po, Pastor? Mga pastor namin siguro mga nasa 13 pastor. 12 pastors. 12 pastors. Iba kasi may hawak dalawa eh. Okay, mga ka-daily life sharing, nandyan ba kayo, ha? Bishop, ang aking tanong, handa ka na? Yes. Alin ang mas madaling i-handle? 11 churches o 4 na anak? Napaka-tricking tanong. Paras. Parehas, parehas. Ay. Pastora, parehas. Paras. Sasaluhin mo na naman, magkasasayaan mo siya. Hindi ko. Kasi, Bishop, sagutin mo yan. Church din yan eh. Mhm. At talagang kailangan raise up mo rin. No? Na hindi yun na automatic. Na hindi yung kapag ikaw ay pastors, ay yun na yung ano ng mo din. So you need to mentor, you need to become an example to your children's at mahalaga na on hands, no? Yun ang aking kami mag-asawa, yun ang aming prayer, no? Na kami ay nasa ministry kahit marami kaming ministry ay hindi mapapabayaan yung family. Oh. And I thank the Lord. Merong the Lord gave us another grace for that. Praise God. Kaya palang panganay mo, Grace kaagad. Grace, kaya grace. Kaya, Para wag ma-disgrace. Oo, May mga naman. disgrace din bang kwento? Marami naman. Sa mga kids naman kasi natural lahat sila. may mga- Di ba? Uy, ang swabe niya sumagot. Mga ganyan eh. May Yung- grace, may disgrace din. Nako, mga ka-daily life sharing. Kami po na born again ng anak namin, pinanganak namin church na. Hindi tuloy nila alam anong kwento ng luma at bago. Parang nakita na lang nila bago. Paglabas nila, may luma pala. Mas masarap pala yung luma. Tingnan mo yung mga anak namin. Kaya nag-ipon muna sila ng kwento sa luma. Bakit? Mas mataas yung patotoo nila sa mga buhay namin. Tama. Amen po ba? Praise God. Salamat po, Bishop. Sa Yes. napaka-honest answer. Yeah. Huwag kang mag-alala. You are not alone. Di ka nag-isa. Totoo Meron yan. kaming grace at may disgrace. Yon, ang disgrace, gawa ng laman. Ang grace, gawa ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Pinagpala naman tayo. Pastor Dong, paano ba yung mga ganyang kwento, ha? Habang ako'y nagkakape. Alam mo, Pastora, Ano ang pa? salitang born again experience is not a mental experience. Mhm. At since it is not a mental experience, spirit lang ang na-born again. Mm. Yung mental, kailangang i-train. Oh. Kailangang ma-equip sila ng word. Mm. Kasi ang Diyos ay gumagalaw lang within the boundary of His word. Yan. Now, tanong, Tanong. sinong mga anak na agad ay word-oriented? Oh, wala. O, wala. Laro-oriented. Laro-oriented. O, sinong mga anak na bihasa lang naman sa gawain pero hindi naman sila presence-oriented? Ayun. O, di ba? O, pangatlo, Mm. ang halos karamihan ngayon lumaki sa request-oriented. Ayun. Hindi naman lumaki requirements-oriented. Nako. No, bigyan mo ng trabaho, magrereklamo, pero hingi ng baon. Bishop, may I mean- ganyan ka bang kwento? Look at, this is Then, real. Ha? Bakit ka bait-bait mo sumagot? How to be Parehas you? din, yun na rin, no? How to be- Copy-paste. Ha? Copy-paste nga, sabi niya. Kasi ito maintindihan niyo to, do not be so May tagasalaw ko over-spiritual. eh. Mga kaabangers, do not be Bakit pa pala tayo nagkaroon ng guest? Sinasalom mo daw. dagdag ko lang. Kasi, Yun, tama. syempre, ito, ano to Natural light. grasya namin to Yeah, oo. Di ba ako maglalagay ng principle dito na idadagdag dyan? Kasi marami ngayong mga magulang, buhos sa gawain, napababayaan yung ginagawa nila para sa mga anak. Yun. Huwag tayong ma-deceive. Kasi baka akala natin, ang sabi ng James chapter 4 verse 17, ang taong nakakaalam ng mabuti na di niya ginagawa, siya nagkakasala. Matindi yun ah. Totoo to. Tama. At isa pa do, yan yung sin of omission. Diyan nakuquench ang Holy Spirit. So, bawat isa sa atin, hindi ibig sabihin pastor. Pastor ito sa context ng church. Eh, ama ka sa context ng iyong pamilya. Ayun.
Tama. Sagutin nyo nga po, Bishop, pag kayo makinig, ha? Ikaw Nga. ang guest. Kasi ang buhay ng pastor, dalawa yan eh. Pagka ikaw ay pastor doon sa iyong church, pastor ka. Pero pagkadating mo doon sa bahay, dapat ay, you are not a pastor. Oh! Father ka talaga, tatay. Oo. Oh! Kaya, Pagka sa church, ipinray over mo, na lay hands na bago. Pagdating sa bahay, tatay ka, dapa! Yan ang magkakaibang istorya yan. kasi sa bahay, yun, napapagalitan ko eh. No? Talagang natural. Ay, naalala At, mo, Pastora, Bishop, makisingit lang ha. Dahil ako ay napakahigpit sa bahay, Bishop. Dumating sa punto Mas itong si mahigpit ba kay Pastora May? May. Sino ba? Si May ba o ikaw ang mahigpit? Ako ang mahigpit. Okay. Akala natin, ay nako, Kala ko si Bishop. May eh. Now, ako ang mahigpit. Ang galing sa malo, ako rin sinalo niya. Sige, ikaw na lang magsalita. Dumating sa punto, Bishop, na siya mismo nagpipresenta sa akin, Pastor Dong, pwede ba akong magpa-member sa'yo? Alam mo bakit? Mabait siya sa member. Pag yung member humingi ng counseling, kahit paulit-ulit nagkakasala, pinapatawad. Yung anak, pag nagkasala, kulang lang pitpitin, pati misis eh. Nako, mga ka-daily life sharing, real life! I mean, ito holistically, ito yung pag-uusap. Kasi si Bishop, napakaganda ng tanong mo, Pastora eh. Oy, talaga? Ano ang madali bang i-handle? Church or family? Yeah. Bishop, tuloy mo nga, gusto ko ang grasya sa Diyos. Ayun, Grasya ng Diyos sa buhay mo. Siyempre ay family. Kasi ang family, yun nga pagka, you are in one body, one spirit, no? Kayo ay nandoon talaga yung unity ninyo eh. Na talagang kapag merong hindi nagtagumpay, parang lahat kayo hindi nagtagumpay eh. Di ba ganon? So, kapag may nabigo ay parang lahat kayo bigo eh. Yun. Iba yung grace ng Panginoon na binibigay sa iyo to raise up your family. And then another different grace to raise up the church. So, merong talagang yung family ay talagang growing up na talagang nandoon na hindi obrang hiwalay. Talagang buong buo. And church din naman, ganun din naman. Ay sa family na talagang kailangan talaga yung kasi nga pagka ikay failure sa family, how can you handle the church, di ba? Sinabi naman ng Bible yon. So your first church, your first ministry is your family. Yun ang matindi. Yun ang dapat. Kasi iba ay pwedeng maging successful ka doon sa ministry but you are failure to your family. Wala rin. So mahalaga na talaga yung grace ng Panginoon doon sa family, yun ang dapat pag-usahin mo ng gusto para mas makita na mahusay ka rin sa pamamahal ng Iglesia ng Panginoon. At sinabi naman ng Panginoon yan na how you can give your best to the church that can to you where you are a failures to your own family. Tama. Oo. Kasi dagdag ko nga pa, Pastora May. Kasi maaaring mangyari man na maaaring magkulang ka sa church. Maaaring magkulang ka kasi management yan eh. Pero pag buo ka pa rin sa pamilya mo, may foundation ka pa rin na pwedeng to be proud na Ganun. totoo hindi. Tama. Oo. Pero kapag ikaw, ang galing mong mag-handle, hindi mo na-handle ang family. Ano sabi mo kanina, Pastor? Failure ka pa rin. Pag hindi mo na-handle si Mrs. Ay, sis yun. Ay. Hindi, totoo yun. Kasi meron ganyan eh. Na kilala kong pastor na talaga yung misis niya. Every Sunday at church. Kasi? Paano? Pag nakikita siya nagpipreach, pag a-attend, ayaw maniwala yung misis. Hindi naniwala sa Mrs. kay Mister. Sira ang kwento, no? Na-discourage yung leader, yung pastor. Kaya mahalaga
talagang unang-unang naniniwala sa iyo dapat yung misis mo eh. No, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako. Pero balik ka rin mo. Naniniwala ka ba sa akin? Syempre naman. Ay, oo. Kailangan live po to, live. Kailangan naniniwala. Marinig mo, kay Bishop galing yan. Reality yun. Oo. Kay Bishop galing. Minsan kasi may mga misis nandoon sa church. Tinitignan ng matalim yung habang nagpipreach yung kanyang Mister. husband, mister, no? Meron naman mga misis na habang nagpipreach yung kanyang mister, tuwan-tuwa naman, palakpak ng palakpak. Na-encourage yung pastors. Kaya family is very important. Yung. Kaya Grabe. bago pumunta sa pulpito, linisin mo na ang dapat linisin sa pamilya. Paano naman yung pastor mula naman sa nanay at sa anak? Ano naman yun? Nanay sa anak. Oo, kasi Kasi parang puro tatay at anak. puro tatay at anak ang istorya dito eh. Ay, mga anak naman, mahalaga rin talagang andun yung support dapat nila sa kanilang father, parents. At sa amin naman, naranasan ko naman yan. Very supportive naman. Yung aking mga anak, all of them, they serve the Lord. At yun ay isang kasiyahan, kaligayahan, na-inspired yung magulang. Wow, Lalo na Bishop, doon sa ministry. sabi ni Rodelinda Songkuan Laguardia, Yes. sabi po niya, lagi din pong share ni Bishop Bong sa amin, ang first ministry ay family. Yun ang matindi. Bakit hindi Member church? namin yan. Bakit hindi church? Bakit family? Paano pag may nagtanong ng ganon? Sagutin nyo nga po yan, Bishop. Huwag ka muna sasagot. Unang-una kasi ang family, Ano? hindi natin pwedeng sabihin family din yan. Your family is also a church. Kasi church is not a building, but church is a community. Your family is, ito ay isang buhay na komunidad na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Yan nga ang una mong dapat, ibigay yung the best mo eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, gagawin ko yon pero dito hindi kasi mas mahalaga yon. Kaya nga, ang Panginoon talagang na-raise up siya, nandoon siya unang-una sa family. Pinakita yon na 30 years ang Panginoon nandoon talaga with the family. 3 years lang ang ministry ng Panginoon doon, di ba? To the word, to spread the kingdom of the Lord. Pero mas mahaba yung kanyang pagmiministeryo at panatili. Yun. Amen, Bishop. Kaya ganun kahalaga yung family. May tanong ako dyan, Bishop. Dahil nababanggit mo na rin lang family. Handa ka ulit sa tanong ko? Okay. Okay Ang tanong ko ay ganito. Pati ako, kinakabahan sa tanong ko eh. Wag lang mahirap. Ha? Wag lang mahirap ang tanong. Kailangan makapasa ka sa board exam para mo. Bishop, paano ba yung mga pastor? Mas mahalaga ang church, ang ministry, at iba-ibang ministry. Naiwanan na yung pamilya at pagkatapos pag-uwi sa pamilya, nagde-demand pa. Nagdemand na sa pamilya. Nauna pa sa ministry sa bus, pati sa church niya. Nagtataka siya, ba't wala nang natira? Paano ba yung mga ganun, Bishop? O, di ba? Ba't nakakatawa ba yung tanong ko? Para mahirap nga yun. Mahirap talaga yun. Pero anong dapat gawin? Paano ba? Sige, anong dapat gawin? Magsisi. Magsisi? Sino? Sorry. Sino magsisisi, Bishop? Tayo dapat ay, yun nga, number 1, sabi nga, God, family, and ministry. So, hindi pwede na God, ministry, family. So, talagang ang order ng Panginoon ay talagang. So, hindi talaga pwedeng iiwanan ang family because that is our first ministry. Kahit anong dami na, kahit anong laki ng ministry natin, ay yun, talagang hindi obra na dapat pabayaan. Na hindi dapat mawalan ng time sa pamilya. Kasi nga ay life is too short. Kasi nga ay we need to create memories to our family. Kami ganyan ay talagang yung aming buhay mag-anak ay punong-puno ng memorya. Wow. So maalala nung aming mga anak the memories, na good memories
bilang a good family. So dapat hindi sila nagsisisi na bakit ba kami ay nasa pamilya ng mga naglilingkod sa Diyos. Kundi dapat ay proud sila na salamat nandito kami sa pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Paano po Amen. nilang itatama, Bishop, yung ganon? Sandali po, Hasa. Sabi mo kanina, repent. Sino magsisisi? Yung pamilyang naiiwanan o yung pastor na alis Naiiwan. ng alis? Oo. Sagutin niyo nga po. Ang repentance naman, kaya ko sinasabing repentance, di ba? Change of mind and change of way. Sino nga? Sabi mo na kung sino. So, yun nga, sa atin, na kasama na ako doon, at yun din nangyari sa Okay, akin. sama mo na rin kami O, magsisi. lahat tayo. na, Damay-damay na to. naglilingkod sa Damay-damay Lord. na to. na kahit anong dami na dumarating sa atin na ministry, don't forget na talagang our first priority is our family. Yan ang napakahalaga. Eh, paano, Bishop? Hindi pa ako nakakauwi. May imbitasyon na ulit. May ibang ministry. Hindi pa ako nakakauwi. May ibang ministry ulit. Paano yun, Bishop? Minsan kasi marami istorya, no? Akala natin kasi ay yung ating paglilingkod sa Diyos ay nababase sa ating ginagawa. Oh. Pero ito ang isang malinaw. Minsan meron tayong ginagawa na gusto lang natin at minsan hindi naman gusto ng Panginoon. Ayun. Kaya Sige. minsan merong paglilingkod na nakakapagod at merong paglilingkod na nakakagalak. Yung inyong ginagawa, nakikita ko merong tinatawag na kagalakan. Salamat. Kasi sinabi yan ng Salamat po. Book of Deuteronomy, na kapag ang isang ginagawa mo para sa Diyos ay kabigatan na, ito ay isang parang sumpa na ito Pero yung ginagawa mo na merong kagalakan, sa atin naman, it's sabi nga roon na naalala ko yung sabi ng isang pastors, our problem is not lack of time but lack of focus. Oh. Kulang lang tayo. Ano ba Lack yung of dapat? focus. Oo, ano yung dapat na mahalaga na talaga nating gagawin? So sa akin ganon, I always ask the Lord, leading up the Holy Spirit, Lord, ito ba talaga pinapagawa mo? Ito ba talaga ay dapat kong gawin? So sa atin ay, kasi andyan dyan na pwedeng time will come na mapagod ka at maano. I remember Adesanya na siya ay isang great evangelist sa Africa, talagang with a full of ministry. Pero anong nangyari ay kung saan bansa siya ay nakakarating. Pero one day, nandun na siya ay nagkasakit and then he died early. So sabi nga ay sayang dahil marami pang dapat gawin. So minsan din ang Panginoon din kasi ay we need Pastor May, Ano ba po? Ano ba? pwedeng magdagdag. Dagdag? Dadamay na naman ako dyan. Sandali, bago ka magdagdag, Okay. baka makalimutan ko Sige, sige. Nandyan ba kayo? Sabi ni Bishop, kailangan daw nakafocus. Alam mo ba, pag wala sa focus, nahohokus-focus ha? Kung ano pinaggagawa. Nahohokus. Pati tayo mga pastor na bibiktima ng hokus-pocus na yan. Kung ano na pinaggagawaan natin, makinig na tayo sa kanya ha? Para huwag tayong mabigatan at may saya ang ating paglilingkod. Alisin ang hokus-pocus. Focus! Oo. Ano yung ibig mabasa? Kasi di ba tanong mo, paano yun pastor? May invitation na naman. Paano yun pastor? Mga magaganda naman walang pangit Alam mo pastora, ang may dagdag kong sagot, Bishop. Siya yun. Yes. Sino ba may hawak ng oo mo? Siya. Sino ba rin may hawak ng hindi mo? So din, di ba? Kung sinabi mong hindi, ano magagawa ng imbitasyon sa'yo? Wala. Kung sinabi mong oo, ay di talagang may mangyayaring engagement doon. Yun! Kaya minsan, nahuhukos-focus yan tama yung sinabi mo, Bishop. Focus. Focus! Huwag maghuhukos-focus. Ay, talaga Alam mo, naman. si Totoo yan. Bishop, ito palang resulta pag ikaw ay nakafocus. Cool na cool. Ayan, cool na cool si Bishop. Biglang lumamig ang paligid. Kanina ang init namumula ako. Parang sabi ko tuloy, Saka,
Ang isang bagay pa, Ano minsan nga, wag tayo magkaroon ng parang messianic, Ayun, matindi. Okay, okay. parang we are the savior of the world. Talagang parang pag wala ko ron, walang mangyayari. Ay, na. Ah. naman. Ang Panginoon ay makita natin doon sa Bible, di ba? Meron talagang, minsan meron siyang lugar na hindi pupuntahan. At minsan may pinapadala siya na kanyang mga disciples. Yun. So, you cannot do everything. Kaya nga meron tinatawag na discipleship, empower leaders. At minsan, pagka alam mo na, pwedeng hindi naman ikaw siya na, let's go on. Yun ang hindi naman na you cannot do everything. Hindi ka naman si Lord, hindi ka naman na yung tinatawag omnipotent omnipresence. Nakakatakot ka na nun, ha? Uy, Ganda na nagawa niya, di ba? So you reach out many peoples, many nations. Nandito lang, pero maximize. Amen. That is a wisdom. May nanonood sa'yo, Taga-Tarlac. Bishop, nanonood kami, ha? Ayun, Sa sige. Tarlac, ha? Member namin. Di ba? Sandali nga. Ang galing God bless naman. Libby at Tarlac. Ang gagaling nyo naman sumagot na dalawa, eh. Handa na kayong dalawa. Okay. Total naman, sumasagot ka na rin. Guest ka na rin. Bishop siya. Salamat, may katulong. Ang bishop, may isang tungkod. Ikaw, dalawa. Kaya hindi ka pwede dyan. Okay? Isa lang. Sobra sa'yo. Okay. Kasi pag nagtatlo, di na ako makakalakad. Ay, napunta dun. Alam mo, sa sobrang focus niya, ayaw pa sa akin tumingin eh. Kailangan kong pumunta sa harapan ni Bishop eh. Para ko lang hanapin ang mata niya eh. Pero may napansin ako. Noong sinabi niya, mahalaga ang pamilya. Ang laki mata niya. Kulang na lang pagalitan ka. Ikaw yon. Sino-sino tinuturo mo dyan? Kaya nga mga kaabangers, napaka-brilliant itong ating bisita ngayon. Pinagpala talaga, tama talaga ang salitang God bless Batangas. Amen. Pinagpala ho kayo sa lingkod na ito. Makikita niyo po, sa inyong naririnig, ito yung mga prinsipyo ng Diyos na dumadaloy sa bayang ito, sa bansang ito, sa maraming individual. Alam niyo po, hindi aksidente na si Bishop Bong ang ating ngayong makakausap. At di nyo namamalayan, kinakausap kayo ng Diyos, mga kaabangers. Yun. Hindi lang po ito interview. Nakala mo tinatanong lang natin ang kwento niya. Yes. No. Interview ito na tinuturuan tayo. Kaya nga ang halaga ng mga tatay. Kandali nga, Bishop. Paano kang naging tatay ng mga anak mo? Tatay ka sa simbahan. Tatay ka pa ng Body of Christ. Aba, parang ang dami mo ng anak ha. Una, ilan ang miyembro mo sa church? Maximum. Hindi mo mabilang, no? 1,000. 1,000. Okay. Ilan ang anak mo? 4. Ilan po ang apo nyo? Isa. Isa. Ang churches ng God Bless Batangas? Siguro ay mga lahat-lahat, mga almost 1,000. Uy, 1,000 din. 1,000. Bishop, ang una kong tanong, doon muna ako sa nagpapaligaya. Yeah. Alin ka mas maligaya? Yung 1,000 churches? 1,000 miyembro? O isang apo? Mas masaya ako doon sa apo ko, apostol. Maunaway naman yung mga pastors. Alam din naman, may mga apostolic move din naman sila. Yan ang aking... Ngayon po, Bishop, God bless Batangas. Wow. Sabi natin kanina, from your first step, how God blessed you. Yes. From the first step of the day, na dinala ka ng Panginoon dito, para bang ang layo na ng narating ng iyong mga steps. Napansin niyo po ba na andito inyong paglilingkod? Parang ano kasi, journey na talagang hindi mo yung ginugusto na, sabi ko nga, nung dumating ako doon sa Batangas, 1989, ang akin lang ay, I just want to serve you, Lord, na gusto ko lang maglingkod sa'yo.
So later on, di mo namamalayan yung nga, nagkakaroon ka ng burden, ng passion. Ako naman ay kaya din nagkaroon ng passion sa Body of Christ dahil nga dito sa amin sa Nasugbo, ayun yung una na kami yung mga naging founder ng samahan dito. Then later on sa First District, then yun nga, nagkaroon ng challenge kasi nga na-expose ka doon sa Body of Christ. Nakita mo what is, kita mo yung sarili mo sa kanila kaya nga minsan nagkakaroon ka ng ano yung pwede kong maiambag. Meron naman akong pwedeng iambag na pwede kong gawin para sa body. So ayun, laging nag-uumpisa lagi sa heart. Na talagang ang Diyos magbibigay ng word sa puso mo. At yun nga, kailangan mo na talagang to act with faith. At magbibigay naman ng Diyos ng kanyang extra grace to fulfill your, sabi nga ay expanding calling. So, ang calling kasi na talagang nag-i-expand yan. Wow, grabe. Talagang blessed na blessed ang Batangas, Pastor. At syempre, ang Batangas ay parte ng Pilipinas. Pilipinas sa pamamagitan ng buhay ng lingkod na ito, si Bishop Bong. Alam mo, Bishop Bong, nabibless ako talaga sa ginagawa ni Lord sa buhay mo. Praise God. For God's glory, laging to God be the glory. Talaga naman. Bishop, alam mo, sabi ng Deuteronomy chapter 28, verse 13, you are the head and not the tail. Nangarap ka ba na isang araw, hahawak ka ng ganito karaming kongregasyon, ganito karaming gawain? Nangarap ka ba na isang araw, makikita mo na ikaw ay tatay ng napakaraming mga pastor? Ang gawain kasi, ito ay, ang pamumuno, ay hindi ito pinapangarap Sabi nga ron, if you want to become leaders, be a servant. No? Ang aking heart lang talaga, at yan ay God knows what the intent of my heart, ay just to serve the body of Christ. Just to empower, just to help many pastors. Minsan ay kung ano yung meron ako, ay talagang I give to the pastors. So it's not after the position, it's not after the title, but it's after the mandate of God. Sa ating buhay, kung gusto natin na tayo ay maging matagumpay, you need the mandate of the Lord. And if you know the mandate of God, so be it. No, give your heart fully, not only your heart, but your resources fully for the expansion of His kingdom. Minsan kasi diyan tayo na nakikita ng Panginoon Minsan we are after the title, we are after the position, but yung heart natin wala doon talaga. That's why wala yung grace ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, the Lord knows the intent of our hearts. At yun ay walang pwedeng maano sa Panginoon But ang Diyos na lang ang bahalang di mo namamalaya kung nasaan ka na. Sabi nga roon, ang Diyos naman hindi magbibigay na hindi mo nilalakihan ang iyong puso. No? Kasi yun ang sukatan ng Diyos na kapag alam ng Panginoon na kaya ng iyong puso, the Lord will add. No? Hindi kailangan na laki ng ating karunungan, kaalaman. It's not by might nor by power. It's always about the Spirit of the Lord. Hallelujah. Not by man. Wow. Sabi ni Mr. Pat Mendoza, sadya po na nakakapagpapasaya ang mga apo at nakapagpapalakas. Tingnan mo, Pastora. Mayroon talagang foundation doon Mayroong talagang pinaghuhugutan si Bishop. Amen. Paano siyang naglingkod sa karamihang ito. Kasi maliwanag na mayroon talagang, ang tawag niyan, Pastora, tubo. May tubo. Praise God. Malapit na kayo. Teka nga. Bishop, meron akong tanong. Sa 32 years mo dito sa Batangas, ano yung masasabi mong konkreto na sinustentuhan ng Panginoon ang iyong paglilingkod? Kasi sabi mo sa simula, WW.
Oo. Nagtatrabaho ka noon, biglang na naglingkod ka, WW. Pero how God sustained you in 32 years para malaman ng lahat ng mga nakikinig sa ating programa sa oras na ito. Ang Panginoon kasi ay God is able, God will provide. Pero ito yung nakita ko God's provision ay kailangan for faithfulness and obedience to God. Mhm. Na your obedience and faithfulness to God, sabi doon, it will automatically receive the blessings of the Lord. Amen. Nakita ko na basta ginawa natin with faithfulness ang kanyang gawain, hindi nagkukulang ang provision ng Panginoon. Wow. Ibibigay ng Panginoon lahat ng resources. Mhm. Ako noon, yun ang aking heart na nag-start lang kami sa isang maliit na church. Sabi ko, Lord, na hindi kami mananatili rito. Dumaan kami, nagpunta kami sa isang garahe, ang aming simbahan, sa isang bodega. Wow. Parang ang aming church noon a church without address palipat-lipat. Oh. But yun nga, ang mahalaga kasi yung puso mo ay nagtatapat sa Panginoon at ikaw ay patuloy na tapat sa panawagan ng Diyos. At ang aking hangarin, sabi ko, Lord, na give us a big place and big buildings. At noon ay talagang hirap na hirap kami nung umpisa. Pero yun nga, as you obey the Lord, magkikita mo susunod yung provision ng Panginoon. Amen. Naalala ko yung sa buhay ni Abraham, no? Nung i-offer niya si Isaac, di ba? Na doon sinabi ng Panginoon na God will provide. Siya ay pumanik siya doon sa Mount Moriah. At nung pumapanik siya doon sa Mount Moriah, doon pala sa kabila ng Mount Moriah, ay meron din pumapanik na isang hayop. Oh. Kapag si Abraham ay humihinto rin yung provision. Pero once na siya ay pumapanik din, no? Wow. Yung provision ng Panginoon. Kaya nung papatayin niya na, di ba, yung kanyang anak, sabi ng Panginoon, no, God will provide. No? Because of your obedience to God. Wow. God will provide. Hallelujah. So obedience will birth provision. Yes. Ang Panginoon. Di natin kailangan na basta as long as we follow, as we obey the Lord, ang Diyos ay magpo-provide. At ngayon, yun, kita ko na meron kaming half hectares Wow. na property, and then buildings. Ay, sang galing ito. No? Pero yung sinasabi ng Panginoon, you see that I am able, no, to provide. Na kaya kong ibigay ang inyong pangangailangan. Amen. Yeah. Hallelujah. Kaya sa atin ay be truthful, following, be obedience to God sa kanyang calling. At sa inyo rin naman, nakita ko rin yan, na talagang grabe, yung biyaya ng Panginoon sa buhay ni Pastor Dong at Pastor May. Salamat sa Diyos. Amen. Nako, mga ka-daily life sharing, nandyan pa ba kayo? Isulat nyo nga sa comment box. Ang ganda ng sinasabi ni Bishop. If you walk in obedience to God's word, He will prosper you. Amen po ba? If you walk in obedience to God's word, He will prosper you. The anointing will rest in your life. Hallelujah. Amen. And God's presence will rest in you. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, mga ka-daily life sharing? Sumunod lang tayo katulad ng pagsunod ng lingkod ng Diyos. Imaginein mo, sabi niya, a church without address. Ngayon, may half hectare lang naman. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng half hectare? Mag-compute kayo dyan. O tanongin niyo yung katabi niyo. Kalahating ektarya. Nakita niyo ba yung simbahan nila kanina? Wow! Dahil sumunod. Nag-provide. Amen. Bishop, maaari mo bang bigyan ng buhay sa amin itong salitang resourcefulness? Gaano kahalaga ang pagiging resourceful sa buhay ng isang
naglilingkod sa Diyos? Tayo kasi ay binigyan tayo ng Panginoon ng una ay vision. Mhm. Sabi ng Bible, a man without vision shall perish. Mhm. No? And then the Lord has given us, sabi nga ay resources. Mhm. Yan ay nakita ko doon sa life ni Moses. Diba? Nung si Moses ay tatawid sa dagat na pula, ay tanong sa Lord Sabi niya, paano kami makakatawid sa dagat na ito? Mhm. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, look at your hands. Ando doon pala, meron siyang hawak yung kanyang baston. At sabi ng Panginoon, lift up your your tungkod, your baston. Yung anong nilift up niya yon ay hake yung dagat. Mhm. So doon nakikita natin na talagang, sabi ng Panginoon, nasa iyo na nasa kamay mo na. Mhm. Nasa iyo na yung mga bagay na binigay ng Panginoon. Provision, wisdom, skills, knowledge. Naalala ko nga yung isang tycoon Nung in-interview siya, sabi niya, bakit siya naging matagumpay? Mhm. Sabi niya kasi nung tinignan ko yung 10 daliri, mo yun lang, tinignan niya yung kanyang kamay, may 10 daliri. Kaya siya naging matagumpay. Tayo ay more than that, di ba? Mhm. Na meron tayong faith sa Panginoon, meron tayong Panginoon. At yun, yung tingnan lang natin, yung mga nasa paligid natin. Tingnan lang natin kung ano yung gagawin ng Panginoon. Magkaroon ka lang ng pananampalataya, dadaan ka sa mga pagsubok, pero yun nga, hindi ka iiwan ng Panginoon. And then look at the resources that God entrusted to you. Your family, your members. Ako minsan, ang JBF family, like ko sinasabi sa kanila, pag tinitingnan ko, everybody are disciples, everybody are workers. Nakikita ko na hindi sila nandiyan sa church na nandiyan lang. Kundi Wow. they are resources of God. Amen. Lahat sila ay God-given at meron silang God-given talent na Mhm. pwede nilang ma-contribute. Na tayong lahat, tayo nandito, ito nakita ko mga staff, di ba? God-given. Yung resources ng Panginoon. Amen. So, we need to cultivate. Mhm. We need to brought out Mm. what God has entrusted to us. Minsan, andiyan lang yun sa mga puso natin. Hindi lang natin nakikita. Yung katulad ng mga anak ninyo, dati ay ngayon nakita ko magagaling, mahuhusay. Mhm. Tayo, ganun din. Ako dati noon, wala naman akong alam. Hindi ko alam kung ano ito. But along the way nga, as long as you obey faithfully the Lord, you will discover your God-given talent. Amen. At ano ka lang, bigay mo rin lahat kay Lord lagi yan. Yan ay binigay ni Lord sa'yo, hindi yan para sa'yo. It is for God's glory and for His kingdom. Yan. Bishop, meron akong maselang tanong. Pwede mo sagutin, pwede mo hindi sagutin. Pero mas maganda sagutin mo. Pwede mo bang sabihin na part of being resourceful is to be attached in a politician? Politician, hindi Kasi mas maganda we are attached to God. May mga politician sa atin lalapit, but they are not the resources. Tulad ngayon, maraming politician na sa akin personally lumalapit. I pray for them. Ito yung pagkakataon na makausap mo sila and to share what God, what is your intent, your true intent for your country, for your nation. Na-share mo sa kanila, dapat sana magawa natin to, na para sa bansa natin, kasi kawawa naman ang bansa natin. Pero they are not the resources. Huwag natin, minsan kasi meron ako nakikita na sabi nila, ito na yung pag-asa ng bayan, ito na yung mga pinadala na wala po Ang Panginoon talaga ang pag-asa ng ating bansa. Time after time, makikita natin, politician will fail. But God will never fail. Another question, can a pastor be a politician?
or a politician be a pastor? Pwede rin naman. Mhm. So, kasi pag tinignan naman natin ay marami naman tayong man of God na nandoon sa Bible during Old Testament. Mhm. For example, Joseph, di ba? Mm. He was the right hand of the Pharaoh. Parang president yun eh. Parang advisor siya eh. di ba? Tama po. Daniel, di ba? Yung mga prophets and man of God, nandun sila sa tabi ng kings eh. Yan. Kaya nga, even King David, di ba, meron siyang Nathan. Mhm. Kaya mahalaga din, wag nating sila, minsan kasi, ay, madumi yan o ano yan. Pero ang mahalaga nga lang ay you know your hearts, you know the intent of your hearts, na baka kasi mamali, yun lagi ang pwede tayong maligaw na maiba yung ating motibo. Na kaya mahalaga lagi yung maayos at maayos yung motibo natin. Kasi nga, sa politics, ano yun eh, powers, nandiyan yung kapangyarihan. At alam naman natin na maraming bumabaksak sa kapangyarihan. Kaya kailangan, pagka pumasok ka sa isang bagay na iyong papasukin, talagang alamin mo na iyan ay kaya mo. Tama. Kasi kung iyan ay makakasira lang sa iyo, huwag mo na pasukin. So, sa akin, inaano ko na, sa blessing ka dyan, pero kung this blessing, di ba, mapapahiya pa ang pangalan ng Panginoon. So, sa akin ay, mga panahon ngayon, kung meron tayong mga kapatid, ay panalangin natin. Sana ay talagang ang puso niya talaga ay kausapin ng Panginoon. Yeah. Kailangan kasi talaga merong pangungusap ng Diyos. Praise God. Ang bilis ng oras, alam niyo po ba? Hindi pa may 15 minutes pa tayo bago po tayo matapos, Bishop. God bless Batangas. Ano pa po ang nakikita ninyo na maaari pang ipagawa ng Diyos sa buhay ninyo sa Batangas? At may nakikita po ba kayo na may mas malawak pang ipagagawa ang Panginoon sa inyo? Sa akin personally ay ako ay laging Lord, kung saan mo ginaguide at dinadako ay kailangan ko ang iyong lakas, kailangan ko ang iyong tulong. No, hindi ako nagpaplano kasi na ito yung gagawin ko, ito yung dapat kong gawin. No, laging merong leading ng Panginoon. Kasi nga hindi ko alam kung hanggang saan na lang yung ating buhay, di ba? Makakapagsabi, no? That is also biblical. Yung pwede sabihin na bukas ito yung gagawin ko, ito yung plano ko. Kundi ang akin ay, Lord, kung hanggang saan mo dinadala iyong aking buhay, ay hindi mo ko sasamahan. Kailangan kita, kailangan ko yung tulong, kailangan ko ang iyong pangunguna. At kung hindi mo naman din ako dadalhin sa isang lugar o kung hanggang doon na lang din ay kasi mga ministry ay hindi naman panghabang panahon yan eh. No? For example, God Bless Batangas. Sa akin naman ay hindi naman habang panahon na ako ay nasa God Bless Batangas. Merong time na talagang kasi 2 beses na rin ako na umaayaw sa Body of Christ. Kasi nga napakahirap nito eh. Talagang you need an extra grace. Pero yun nga ay may mga pastors that praying and pushing and talagang asking the Lord, praying. At yun naman ay dinidiscern ko rin. At yun nga, habang kung saan mo po kami dinadala, ay samahan mo kami, Panginoon. Amen. Na ito ay hindi namin gagawin na aming mga pansarili lamang, kundi laging para sa iyong kapurihan. Amen. Praise God. Bishop, bago last, ano po ang masasabi nyo sa mga ka-daily life sharing? Sa 32 years ninyong paglilingkod, sa 32 years ng inyo palang simbahan, praise God, 58 years old ka na, at 15 years ka ng chairman ng God Bless Batangas. Ano po ang masasabi ninyo sa mga nakikinig sa inyong paglilingkod? Ito ba ay pabigat o ito po ay pagpapala sa buhay nyo? So sa atin, ang paglilingkod ay pagpapala.
Wow. The joy of the Lord is my strength. Amen. So, wag tayo maglilingkod kasi minsan ay pwedeng naglilingkod ka, Mm. pero malungkot ka. No? Yun nga. Kasi nga, because of some expectation, lack of resources. Mm. So, kahit anong nangyayari sa'yo, sa ating mga paglilingkod, maging masaya tayo, maging maligaya tayo. Amen. At gawin natin ang ating mga paglilingkod na talagang hingin natin ang gabay ng Diyos at ito ay para sa kanyang kapurihan, para sa Amen. kanyang kaluwalhatian dahil sa bandang huli, tayong lahat ay magsusulit sa Panginoon. Wow. Titignan ng Panginoon yung ating ginawa. At isa lang naman yan, sabi sa Bible, "Come thou my faithful servant." Mm. Sabi ko, yan ang pinaka-reward naman natin eh. Wow. Na yung tayo batiin ng Panginoon. Na kahit minsan di ka napapansin ng mga tao, walang bumabati sa'yo. Pero marami naman bumabati. Pero yun nga, para sa mga lingkod ng Diyos na iba, na continue. Kasi nakikita ng Lord lahat yan. Patuloy ka lang sa Panginoon. Amen. At look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen. Huwag tayong mawawalan lagi ng loob. Alam nyo, lahat tayo na nagserserve sa Panginoon, alam lahat yan ng Panginoon. At ang Panginoon ay, sabi nga roon, ay siyang bahala. No? Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, "Huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, ikaw ay aani." Wow. Yan, Hallelujah. pangako ni Lord yan. At sinabi rin kung walang tao nag-iwan ng kanyang mga pamilya o ano na hindi makakatanggap sa panahon na ito. Amen. Hindi yan sa kabilang buhay sa panahon na ito. Mm. So, medyo sabi nga roon ay humihigpit, minsan humihirap, paglilingkod sa Diyos. Patuloy lang. Patuloy lang. Ang Diyos ay nakatingin at nakikita ang iyong ginagawa para sa Amen. Kanya. Praise So, God. God bless us all. No? Amen. Daily life sharing people. Yes, Patuloy lang. hallelujah, amen. Pastor Dong, our daily dose for today, daily life sharing. Hallelujah. So mga kaabangers, ano bang pwede pang ipalusot natin o excuses? Kitang-kita na natin yung buhay na patotoo ng isang taong pinagpala ng Diyos upang maging pagpapala. Kaya may kita mo, kahit si Moses, minsan nagsabi rin siyang, "Lord, paano yan? Ako, paano yan? Paano yan?" Kung makikita niyo po na si Moses nagtatanong sa Diyos, hindi po masamang magtanong pero wag naman yung to the point na nagtatanong ka para gamitin mong lumusot ka sa gustong ipakita ng Diyos sa iyo. Kasi sabi ng Diyos sa Exodus chapter 3 verse 7 to the following, na ang sabi niya, "Nakita ko," sabi ng Diyos. Pangalawa, ang sabi niya, "Nandito ako," Amen. para, sabi niya, ipadala mo ang blessing na ito. Amen. Ipadala mo ang blessing na ito. Ipakita mo ang aking kamay sa kanila. Amen. Yan ang sabi ng Diyos. Isasummarize ko lang ang Exodus 3. Kaya may kita mo, dahil ipakita mo, kasi nakita ko, ang Diyos nakakita. Ang Diyos nakakita sa Batangas. Ang Diyos nakakita sa ating bansa. Ang Diyos ay nakakita anong kalagayan, anuman ang ating kalagayang kinakaharap. Nakikita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, "Nandito ako para dalhin ang kanilang kalayaan." At anong kalayaan ito? Sabi niya kay Moses, "Kaya ipinapadala kita." Wow. Ipinapadala kita. Yan ang salita na yan. Akala na tao yan? No. Salita ng Diyos yan. At ang Diyos nagbigay ng pagpapala. God empowered you to fulfill that mission. Amen. To fulfill that mission. Bakit ka ba pinagyaman?
Pinagyaman ka lang ba para umikot sa apat na corner ng sarili mo ang kayamanan na yan? Mhm. Kaya nga tinawag na God bless Batangas. Wow. Pakinggan nyo to mga kabangers. Kung hindi mo alam i-handle ang iyong kayamanan, ang kayamanan ang magha-handle sa'yo. Mm. Kung hindi mo alam i-handle ang iyong pinag-aralan, Mm. yung pinag-aralan mo ang maglalagay sa'yo sa iyong box. Mm. Marami na ngayon nag-aral na stuck na sila. Mm. Kaya pag sinabing God bless Batangas, salita ng Diyos yan. Pinagpala kita upang maging pagpapala. Hindi sinapala kita upang tumigil lang sa apat na corner ng sarili mong pagpapala. Mhm. Pinagyaman kita hindi para o tumigil lang ang kayamanan sa apat na corner of yourself. Mm. Kaya pinagyaman ka upang magpayaman ng iba. Hallelujah. Yan ang totoo dyan. Mm. Ang meaning niyan, God cater your dreams because God will use you to cater the dreams of others. Hallelujah. Amen. I want you to see that plainly in your life. Mhm. If you want God to move, sabi ng Diyos kay Moses, I have sinned. Mm. Diyos ang nakakita. Mm. And I have delivered. May dadalhin siyang kalayaan. Mhm. Ito ang kasunod. Mm. I have sent you. Wow. Hallelujah. Pag tumigil ka, maniwala ka sa akin. Kala mo okay ka na? Hindi ho. Mm. Sabi ng 1 Corinthians, mag-ingat yung taong nagsasabing nakatayo, baka bigla siyang mabuwal. Mm. Believe me, salita ng Diyos yan. At ang Diyos, binabantayan niya ang salita niya. Mhm. At habang binabantayan niya yan, wala kang dahilan para magpalusot sa sarili mo. Mm. Tama na ang request-oriented. Mm. This is the time for you to be a requirements-oriented until you will become result-oriented. Yun. Hallelujah. Be blessed, brothers and sisters. Amen. Hallelujah. Ang mga result-oriented ay nag-o-overflow ang blessing. Okay ba kayo dyan, mga ka-daily life sharing? I repeat, ang lahat ng mga result-oriented nag-o-overflow ang blessing. Kaya nakita nyo ba sa simula ng journey ni Bishop, pumunta ka sa Batangas. Bawat hakbang ng kanyang ginagawa, may binuo ang Diyos sa buhay niya. And without him knowing, nakapaloob ito sa pagkatao niya. Kaya sabi niya, sunod lang, sunod lang, sunod lang. Focus lang para wag ma-hocus-focus, okay? Kaya mga ka-daily life sharing, pag nasa hocus-focus ka, sabi niya, repent. Okay? Kaya bukas, ang tema natin, the heart of a true repentance. Yay! Hallelujah! Makakasama naman natin bukas ang kapatid ni Pastor Jerry. Kung naalala niyo po ito, kakamangha-mangha ang ginawa ng Panginoon sa journey niya. Ngayon, nila, Pastor, Bishop, salamat po sa inyo. Kami po sa Daily Life Sharing ay nagpapasalamat. Lalo tigit sa may-ari ng garden. Sa Bisaya kasi ang nagsulat. Ha? Ba't nakasulat G? Hardin. Hardin sa tabing ilog. Pasensya na po kayo ha. Kasi yung scriptwriter ko may malakas pagkabisaya. Kay Brother Mar and Sister Yan. Tessie Perez. Salamat po sa inyong Dito sa Nasogbo. napakagandang Wow, pagpalain kayo ni lugar. Lord. Pagpalain Hindi kayo nyo ng alam na Panginoon. umiikot sa apat na sulok ng daigdig ang pagpapalang bumubuhay sa inyo. Amen. Hallelujah. Wow, pagpalain kayo ng Diyos. Praise God. Bishop, bago tayo matapos namin kasunod na part, mga ka-daily life sharing, gusto niyo bang malaman ang kasunod na part? Paano kaya mag-alaga ang isang pastor ng apo? At, Kasi natututo kami sa kanya. Oo nga. Nagkaapo na siya. Gusto ko ding matuto. Hindi pa ngayon. Magpakadalubhasa ka muna. Okay. para coach ka namin. Oo. Bishop, maaari mo po ba kaming ipanalangin lahat? Okay. So thank you very much.
God bless Batangas. God bless Daily Life Sharing. Amen. So let us pray to God. Lord, maraming po salamat sa buhay ni Pastor Dong and Pastora May at ang kanilang family and the rest of the staff of their church at lahat ng involved ng Daily Life Sharing, Panginoon. Patuloy niyo po silang gamitin, Panginoon, to expand the kingdom of the Lord. At alam po namin, if God guides, God will provide, Panginoon. Lord, i-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan, tao na life sharing, na makapagpalan, makapagbigay ng encouragement sa aming mga hearers. At alam po namin, Lord, na ang kanilang ginagawa ay extra mile, Panginoon. Lord, give them strength at give them favor. Shield always, Lord God, the Daily Life Sharing family. And Lord, truly, everything belongs to you. We give you all the glory, honor, and praise in mighty Jesus' name. Amen and praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Yes. Salamat sa Diyos. Salamat, Bishop. Thank you. Wow. Salamat po sa lahat ng mga kasama din namin dito sa Nasugbo, Batangas. Yes. Buong Daily Life Sharing. Oh! Wow. Grabe. Hallelujah. Amen. Tagumpay ang Panginoon sa ating mga buhay. Yes. Amen po ba? Kaya kung kayo po ay may magandang kwento, ipadala nyo sa amin. Isulat nyo. Isulat nyo. Babasahin namin. At ikakalat ko. Siya magkakalat. Ikakalat niya ako, hukayin ko. Huwag ka nang matakot. Lumang buhay naman pag lumang buhay, palpak talaga yon. Pag malaya, ay tunay ngang malaya. Yun. Pag may bagong buhay, gawa ng Diyos sa buhay natin yon. Amen, amen. At kung kayo naman ay pastor ni Bishop, sabihin niyo, Bishop, gusto ko rin magkwento sa Daily Life Sharing. Yo. Magpaalam ka lang sa kanya. Ewan ko, sabihin niya kagad, approve. Walang pilitan, pang pasaya. Walang pilitan, ngunit walang tanggihan. Kaya, sharing ay tayong dalawa. Oo nga. Parang ngayon pa lang tayo nag-introduction Okay, God bless you, mga kabangers. Bye-bye, God bless you, Bishop Bong. Thank you sa buhay Salamat, mo. Bishop Bong. God bless you. Hallelujah. Brother Mar and Sister Tessie. Yes. Wow, glory to God sa mga buhay nyo. Amen.